Ate Kate here and welcome to another daily devotion, and it's our day 38! Day 38! Day 38! Day 38! Day 38! Day 38! So happy that you guys are still here and tuloy tayo nagde-devotion at patuloy natin pinaglilingkuran ng ating Panginoon. Parang hangin sa taas ng church namin. Magpasensyahan nyo na po ang aking buhok. Let's pray first. Lord, salamat po sa gabi na ito na ibinigay nyo sa amin. We are really blessed that we are here tonight. We're gonna hear another word of God. I pray na patuloy nyo po kaming pagpalain at naway tumimo ito sa aming mga puso at isipan. Kayo ang maging aming kalakasan, Panginoon. In Jesus Christ's name, na manggawa ng kaaway, pinapalayas namin in Jesus' name. Let this word be, it will bring healing, it will bring hope, it will bring restoration that comes from you, God. Jesus, let your anointing fall on us. In Jesus' name we pray. Amen. Our Bible verse for today is 1 Peter 4:12-14. Sabi niya, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, the Spirit of glory and of God set upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified." Thank you so much for this word, Lord. Trials and consequences. In our lives, it is important na natural lang talaga yung problema na dumarating sa ating buhay. Na natural lang na may mga problema tayo. Natural lang na meron tayong mga pagsubok na dinadaanan. Pero merong dalawang rason kung bakit nangyayari yun. Una, baka it might be a test from the Lord. Sometimes we don't know that God is just trying us, testing us if kung kakayanin natin yung trial na to, kung mapagkakatiwalaan tayo sa another level, ibibigay niya sa atin. Because merong isang myth sa China na tinatawag na Toriumon, na ang ibig sabihin Dragon's Gate, kung saan karoon ng paligsahan yung maraming mga isda at yung carp, siya lang yung nakaangat doon sa may falls, and sa lahat ng maraming isda, siya lang yung nakapunta doon sa taas. At yung ibang mga isda ay sumuko na. Ang ibig sabihin po natin dito, life is not for the weak. Life is not for the people who pity themselves every day, complaining, and murmur. Pero wala namang ginagawang pagbabago sa kanilang mga buhay. Kailangan natin ilagay sa mindset natin na hindi ka aangat kung walang problema. Hindi ka aangat kung walang mga pagsubok sa buhay mo. Because comfort can kill you. Comfort can paralyze you. Because nasanay ka na sa comfort zone mo, nasanay ka na sa masayang buhay, nasanay ka na sa mga madadaling bagay na nakukuha mo, hindi ka na marunong mag-adapt sa mga mahihirap na sitwasyon, kaya madali ka na lang sumuko. Napaka-importante mga kapatid na ang pagsubok ay nariyan para pumasa ka, para lumakas ka. Kung ang mga atleta ay napakagagaling, ang mga atleta ay napapakahirap para maabot yung mga medalya na yan, ano pa kaya tayong mga Kristiyano? Kung ang mga businessman nagkanda puyat, hindi na natutulog, yung mga estudyante gagaling, mga doktor, lahat sila pinagdaanan nila yung hirap bago makapunta dun sa goal. Sabihin, ang Panginoon ay tinuturuan tayong maging malakas, na magkaroon ng endurance, na magkaroon ng perseverance, because enemy is there always para sakupin tayo, na laging gusto tayong bigyan ng mga kasinungalingan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, kailangan natin maging matatag, kailangan natin maging masipag sa paglilingkod natin sa Panginoon, dahil merong great reward na ibibigay sa atin in the future. There will be crown of life. There will be an eternal life. Grabe no, ang sarap ng reward ng ating Panginoon. At
Napakadakila ng ating Panginoon talaga sa ating mga buhay. Kahit na dumadanas naman tayo ng mga ganyan, alam natin na kasama natin ang Panginoon at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi ka niya bibitawan kahit kailan. Hindi siya magbabago sa pagmamahal niya sa'yo. Pangalawa po, nangyayari sa atin yung mga problema na yan dahil sa mga consequences ng ating mga ginagawang masama. Hindi lahat galing sa test ng kaaway. Minsan, o madalas, tayo yung may dahilan kung bakit tayo nandun sa gitna ng problema na yun. Kaya, ayun na nga yung mga consequences na nararanasan natin. Pero napakabait ng Panginoon, no? Sabi niya sa Bible, all things work together for good to those who love the Lord. Even you fall, even you feel like marami kang mistakes, even you think na sobrang dami mo ng pagkukulang sa Panginoon. Alam mo ba niya sa Psalms 23 verse 4, He restored my soul. He restored my soul. Even if I fall 7 times, even if I fall 10 times, I will get up again. Ang Panginoon ay itatayo ako ng itatayo ng itatayo. Hindi niya ako pababayaan na lagi akong nadarapa. Sabi niya sa Micah, for though I fall, I will rise again. Amen? No matter how many times we fall as a human, no matter how stupid we are. Diba? Kung grabe ka mang mga natin bilang tao, pero Panginoon laging inaayos yung buhay natin. Ang Panginoon lagi tayong binibigyan ng solusyon. Panginoon lagi niyang pinapaganda yung pangit. Diba sabi niya, papuputiin kita parang snow, na parang niebe. Sabi niya, bibigyan kita ng bagong puso, ng bagong isip, at makikita mo kung gaano ako kabuti sa buhay mo. Makikita mo kung gaano ako kalakas, kung gaano ka makasalanan. Ako lang yung kailangan mo sa mundong ito, na wala nang iba. Hindi ako lang ang kailangan mo sa mundo. Yun yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Never we are in a situation na hindi natin kaya, pray. Pray without ceasing. Pray and pray. Never give up. Never, ever give up on the Lord, because He will never give up on you. Tinapos niya na lahat doon sa krus. He already overcome the world. He already defeated the death. He already defeated the sins. He already overcome everything. So, what can you not do? Sabi niya, you are strong. You have the Holy Spirit, and you can do more than I did on earth. So, I will give you anointing. I will give you the Holy Spirit. I will give you everything you need. You only have to obey in my word. Grabe ang Panginoon sa araw na to. I pray na may natutunan kayo. See you tomorrow again. I pray na mas marami pa tayo. Share nyo po ang video na ito. Mag-comment down below. Pwede po kayo mag-suggest kung ano man yung gusto nyong Bible verse. Pwede natin i-tackle next time. So please, if you know someone who is struggling, send this to that person. God bless and thank you so much. God bless you. Ate Kate out.